Panginoon po namin Diyos, Ama na makapangyarihan po sa lahat. Narito pong muli ang ilang bilang ng iyong mga lingkod. Nagpapasalamat po kami ng marami sa iyo dahil taglay pa rin po namin ang buhay at lakas, lalo na ang aming karapatan na sambahin at purihin ang iyong marangal na pangalang Yahuwah. Alam po namin, Panginoon, na patuloy kaming nakagawa ng mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Kung kaya, patuloy po kaming nagmamakaawa. Huwag na huwag mo po kaming papatulan sa aming mga kahinaan. Patuloy mo pong patawarin ang bawat isa sa amin upang minsan pa ay maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Ang karamihan po sa amin, Ama, ay may dalang mga karamdaman, mga pagsubok at problema na dala ng buhay na ito. Kaya naman nakikiusap po kami sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Bigyang solusyon ang aming mga problema sa buhay upang makapagpatuloy po kami sa paglilingkod namin sa iyo. Kitang-kita na po ng iyong mga lingkod ang mga nangyayari sa aming unahan. Damang-dama na namin, Ama, na malapit mo na pong isugo ang aming Panginoong Yahushua. Ang tanging pakiusap po namin, Panginoon, ay makasama kami sa magiging mapalad, natatanggap ng buhay na walang hanggan, at patuloy ka po naming sasambahin magpakailanman. Sumasampalataya po kami na binasbasan mo na po ang aming nakayanang abuloy. Gayon din ang maghahayag ng iyong banal na salita. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang dinggin. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsinawin ng papupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay mong tunananya ang Panginoong Yahushua. At ngayon'y ating nilatan ang pangalan ng dakila. Magkasalihan upang siya ay Mga kapatid, tayo ay mag-aaral, ang ating papaksain. Ang mga kabilang sa katawan ng Kristo ay hindi nangangahulugan na maging kaanib, kasapi, miyembro sa isang religious organization. Pero bago natin ituloy yan, para lalo nating maintindihan, atin pong unawain ang salitang ekklesia. Ang ekklesia ay galing sa wikang Griego at ang literal na kahulugan po nito, mga kapatid, mga tinawag palabas o isang pagtitipon. Ito'y binubuo po, mga kapatid, ng dalawang salita. Ang salitang ek, nang ibig sabihin ay labasa o mulasa. At yun naman pong kelyo o kalyo, nang ibig sabihin naman ay tumawag. Sa sinaunang Griego, dapat nating maintindihan ito sa political na bahagi, ito po'y hindi isang salitang pangrelihiyon, yung ekklesia. Tumutukoy po ito, mga mahal na kapatid, sa isang opisyal na pagtitipon ng mga mamamayan sa isang lungsod gaya sa Athens. Sa tinawag
na tinawag palabas mula sa kanilang mga bahay o tahanan upang magpulong. Doon pala ginagamit ang salitang eklesiya noon. Magdesisyon sa mga batas at tumalakay sa mga usaping pampubliko. Kaya kung sa ating panahon, parang pulong ng mga barangay, pwede nating tawaging eklesiya. Yan ang sinauna na paggamit ng salitang eklesiya. Pero sa bagong tipan ng Biblia o pang relihiyon, ito po'y salitang Grego na ang ginawa po ng mga nagsisalin mula sa eklesiya, ginawa po nilang iglesia at saka bandang huli, sa modernong termino, ginawa nilang church. At alam nyo, nagkaroon ng pagbabago ng kahulugan. Mula sa eklesiya, ginawang iglesia, naging church. Alam niyo kasi, ito ang salitang Grego na kadalasang isinalin ito nila sa salitang mula sa eklesiya, ginawang iglesia, ginawang simbahan. Pero mga kapatid, sa konteksto po nito, sa panahon natin, hindi po ito tumutukoy sa isang gusali o sa isang religious organization. Ito'y tumutukoy din, katulad sa lumang tipan, sa mga komunidad o kongregasyon naman ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos mula sa mundo. Yan dapat nating maintindihan. Alam niyo mga kapatid, kaya ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng eklesiya. At ang eklesiya pala, yan ay kalipunan o komunidad ng mga mananampalataya. Kaya hindi isang organized religion na doon kaaanid na kailangan ng membership. Hindi kailangan ng membership po doon. Kaya doon nadaya ang marami. Liliwanagin po natin yan, mga kapatid. At alam ba ninyo, at bago natin talakayin ang unang Korinto, 1:12-27, alam ba ninyo na sa Roma 12, 4 hanggang 5, this is not in our slide. Let me read this before I read 1 Corinthians 12:27. Ang sabi rito sa Roma 12:4-5, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, gayon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo sa Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Ito'y salita ni Pablo. Kausap niya mga taga-Roma. Nang sabi po niya, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Kung paano, sa makatuwid, ito isang analogy. Ito isang pagtutulad ng Apostol Pablo. Ang kausap niya, ang kapwa niya mananampalataya na itinulad niya sa katawan. Nang sabi niya, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Totoo nga naman po, mata, ilong, tenga, lahat ng yan bahagi ng katawan natin ay may kanya-kanyang trabaho po yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ang trabaho ng tenga, ang trabaho ng ilong, hindi pwedeng pakialaman ng mata. Kanya-kanyang bahagi, kanya-kanyang trabaho. Ano katunayan yan ay analogy? Ano katunayan yan po'y pagtutulad lang o pagwawangis? Ang sabi niya, sa 5, ganun din tayo. O nakita ninyo ang pagtutulad. Ganun din tayong mga mananampalataya kahit na marami tayo. Iisang katawan lang tayo sa Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Nakita ninyo? Hindi lang yan. Pag binasa ninyo sa Efeso 1:22, ang sabi, ipinailalim ng Diyos sa paa ng Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat para sa ikabubuti ng eklesiya. Mga kapatid, pagkatapos nating mabasa yang mga katotohanan yan, ay dapat nating malaman ngayon, ating puntahan ngayon ang tanong, mga kapatid, bakit po ang Apostol Pablo ay nagturo tungkol dyan sa unang Korinto 12:27? Siguro ay ating basahin muna. Let us read yung unang Korinto 12:27. Ito ho, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo o ng Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Ang sabi, kayong lahat tumutukoy sa mga
nasa Ecclesia. Yung mga mananampalataya, yung called out ones. Ang sabi niya, kayo ang bumubuo ng katawan ni Kristo o ng Kristo. Teka muna, aling katawan yan? Yung bang napako sa krus? Aba, hindi. Alin yung katawan na yan? Yan po ang spiritual na katawan ng Kristo. At ang sabi niya, at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Makatwid, dito ay analogy din ito, pagtutulad din ito. Di po ba, na itinulad niya ang mga mananampalataya na yan ang bumubuo sa Ecclesia sa isang katawan. Pero ang sabi niya sa puntong ito, kayo ang katawan ng Kristo. Ibig sabihin, kasama kayo doon sa Ecclesia na yun ang katawan ng Kristo. Mananampalataya kayo ng Kristo. Ang turing sa inyo, kasama kayo sa katawan ng Kristo. Aling katawan yan? Yung spiritual body of our Lord Yahushua. Ano papel noong mga kasama ron? Bawat isa'y parte ng katawan. Kaya kung parte, mahalaga o hindi mahalaga? Bay mahalaga, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin ng tenga na hindi ko kailangan ang paa. Hindi pwedeng sabihin ng paa, hindi ko kailangan ng ilong. Hindi pwedeng sabihin ng ilong, hindi ko kailangan ng mata. Ang sabi, kayong lahat parte noong katawan na yon. Kaya pinakikita lang sa mga mananampalataya, ang bawat isa, individual, ay hindi kanya-kanya, kundi magkakaugnay para sa kabuuan at para sa kapakanan ng buong komunidad ng mananampalataya. Mga kapatid, walang binabanggit yan, magmiyembro ka. Di ba? Pero ang ginagamit nga po, doon sa iglesyang ating pinanggalingan, mga kapatid, yung King James Version. Ang sabi, and ye are the body of Christ and members in particular. Therefore, you must become a member of the Church of Christ to receive salvation. Nakita lang yung member. Yun ay pagtutulad yun eh. Itinulad, kaya ginamit yung salitang member, parte sa Tagalog o sangkap sa ibang salita para ipakita ang pagkakaisa. Alam nyo kasi mga kapatid, kung ating pag-aaralan, alam ko, nagbabasa din po kayo ng Biblia, ano po. Pero alam ninyo, ang pangunahing dahilan, kaya yan ay itinuro ng Apostol Pablo na bagaman binubuo ang Ecclesia ng iba't ibang tao, no? Iba't ibang lahi, iba't ibang kulay, iba't ibang kultura, pero kayong lahat ay magkakaugnay-ugnay para sa buong Ecclesia o sa buong samahan ng mga mananampalataya. Alam mo niyo kung bakit? Kasi may malalang dibisyon at alitan noon sa unang samahan ng mga tagasunod ng Kristo, na ito'y nais na iwasto ng Apostol Pablo. Kaya niya itinuro ito eh. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Itinuro niya sapagkat, alam niyo kasi doon malaki problema noon doon sa unang pinangasiwaan ng mga apostol. Dahil sa nagkaroon ng ibang mga parte na ang iba ay iniisip na mas mataas siya sa isa, at ang isa naman ay ang pagturing sa sarili mababa doon sa iba. Alam niyo yung nagkaroon ng pangkat-pangkat. Kaya nga po kung babasahin natin sa unang Korinto 13, kung di ako nagkakamali sabi ng iba, ako'y kay Apolos. Sabi ng iba, ako'y kay Pablo. O ako naman ay kay Pedro. Ako naman ay kay Kristo. Kaya ang sabi, huwag kayong magkaroon ng pangkat-pangkat. Huwag yung bahabahagi. Kayong lahat, bagamat individual, na mananampalataya, pero magkakaugnay-ugnay kayo, magkakasama kayo. Kaya hindi dapat magkaroon ng pangkat-pangkat. Di ho ba? Hindi dapat magkaroon ng pagmamataas sa mga mananampalataya o diskriminasyon. Ang mga Hudyo kasi Hintil, madalas pong mag-away yan dahil sa kultura nila. At ang mga may mas magagandang espiritual na regalo o kaloob, minamaliit naman yung iba. Nakita ninyo? Kaya, ang sabi, nais ni Pablo dyan sa ating nabasa kanina sa Roma, nais niya na maintindihan ng mga kasama doon sa mga mananampalataya na walang nakatataas
o kaya ay walang kwentang bahagi o kasama sa ekleseya kung paanong kailangan ng katawan ang parehong mga mata at mga paa, kailangan din ng mga tagasunod ng Kristo ang isa't isa. Di ba? Totoo po yun. Kaya nga niya itinuro yan kasi nagkahati-hati. Walang hati sa Kristo. Ayon sa unang Korinto na kung babasahin ninyo, 12 hanggang 27 ng Kapitulo 12, isa lamang ang katawan ng Kristo. Ang mga dibisyon ay sumasalungat sa layunin ng Diyos na bagamat nagkakaiba-iba ng kultura, nagkakaiba-iba ng kulay, sapagkat may Hudyo't Hintil, may malaya at saka may alipin, may malaya at saka bilanggo, mga kapatid, lahat ng yan ay iisa. Kailangan po nagkakaisa. Ang sabi nga, sa pagkakaiba-iba, nagkakaisa pa rin. Yun ang layunin. Kung ganon, ang layunin noong Apostol Pablo sa pagtuturo sa unang Korinto, maging sa Roma 12:4-5, maging sa Efeso 1:22-23, ay para magkaroon ng malasakitan ang bawat sumasampalataya o kasama sa ekleseya. Ay yun ang kailangan doon. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga mahal na kapatid, ay itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na ang kalipunan ng bumubuo sa ekleseya, yung mga called out ones, mga kasama doon sa mga tinawag ng Diyos para magsama-sama. Kasi may iba't ibang kulay, kultura, iba't ibang sabi nga upbringing, iba't ibang pananaw, pero yung iba't ibang yan na sa kultura ay pinagsama at ang dapat na maging kultura nila, yung kultura na ng ating Panginoong Yahushua. Christian culture. Hindi na po yung kulturang pang-Pilipino, pang-Pransya, o kaya pang-Amerika. Hindi na. Ang ating kultura na ay yung kulturang itinuturo ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya dito walang mas mataas. Tayo po lahat ay pantay-pantay. Sabi nga sa Mateo, kayong lahat ay magkakapatid. Wala ritong nakahihigit ako sa iyo. Ikaw ay mababa kaysa akin. Walang ganun dito. Pero doon sa relihiyon na ating pinanggalingan, may tagapamahala, may pangalawang tagapamahala, merong mga lupon, ang tatas ng ranggo hindi ganun, mga kapatid. Kayong lahat ay magkakapatid. Lahat kayo pantay-pantay. Kailangan yung isa't isa. Pero walang mas mataas sapagkat ang ulo ng katawan ay isa lang. Sino? Ang tagatubos, ang Kristo. Kaya kung sino ang ulo, siya ang Kristo, ang lahat ng nasa katawan niya, dahil nang bumubuo ng mga mananampalataya na sumunod sa Kristo, ang susundin natin. Tinig ng ating Panginoong Yahushua. Hindi yung tinig ng kung sino-sino. Hindi yung utos ng kung sino-sino. Mga kapatid, sana yan ay ating maunawaan. Sapagkat mahalaga ito Sapagkat pinagigiitan dun sa ating pinanggalingan, unless you become a member. Anong member? Kung may member ka mang nabasa, yun ay itinulad lang ni Pablo sa katawan ng tao. Na kung paanong katawan ng tao, may parte o member, ang isa't isa ay mahalaga. Nagtutulungan. Ganyan din ang mga mananampalataya. Dapat walang hati, walang dibisyon. Dapat ay may unity, bagaman nagkakaiba-iba. Ngayon, paano magkakasama at magkakaisa ang mga tao na may iba't ibang kultura? Basahin natin, next slide. Sa unang Korinto 12:13. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Nakita ninyo? Iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Bagaman ang sabi, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Nakita ninyo? Magkaiba-iba pero nagkaisa. Yung nagkakaiba-iba, naging isang espiritu.
Kanginong espiritu ang tinanggap natin? Espiritu na ng ating sinunod. Sino ang ating sinunod? Ang Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng isipan o espiritu na ito'y nasa Kristo Jesus o Yahushua. Nakita ninyo? Kaya doon nagkakaisa. Nagkakaiba-iba, pero nagkakaisa. Di ba? Sabi nga, mga kapatid, iba man ang kulay, iba man ang lingwahe, iba man ang kultura, pero nagkakaisa. Unity ng mga mananampalataya. Hindi sinasabi diyan na kayo ay maging kaanib. Kung tayo may nabautismuhan doon sa isang katawan, yung katawan na yun ang spiritual body of our Lord Yahushua, na yan ang tinatawag na ecclesia. Sa Greek, yun ang tama. Doon tayo sama-sama. Tagasunod tayo, tinawag tayo, tinipon tayo sa eklesiya para ang ating masunod ay ang tinig ng tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Wala na pong iba. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, ay ito. Sino ang nag-ayos ng eklesiya? Bakit gano'n ang pagkakaayos? Sino ang may gawa niyan? Ito, next slide. Pakinggan natin ang nakasulat, mga kapatid. Ayan. Ngunit ngayon, kung ano talaga ang kalagayan, inilagay at inayos ng Diyos ang mga bahagi sa katawan. Itong binabasa ko, amplified ito no? Pero kung babasahin natin ang salita ng Diyos, ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kaya kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, ang ibang parte nasasaktan din. At kung ang isang parte pinararangalan, ang ibang parte natutuwa rin. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya kung nagkakaiba-iba man, Malaya, mayroong nakabilanggo, mayroong Grego, may Hudyo, may Hintil, may iba't ibang kultura at iba't ibang lahi. Pero ang sabi, yon ang niloob ng Diyos, siyang lumikha, siyang nag-ayos ng iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kaya kung nasasaktan, ang sabi niya, ang isang parte ng katawan, yan ay literal na katawan, analogy, pagtutulad, pagwawangis. Ang katawang ito, ang ibang parte, pag may nasasaktan yung isang parte, ang ibang parte, nasasaktan din. Kaya yung kasabihang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, ano yon? Ipinakikita lang na bagamat ang katawan ng tao, may iba't ibang parte, pero pagka ang isang parte ay nasaktan, ramdam ng buong katawan. Ganyan din ang mananampalataya. Nakita ninyo? Kapag kang isang mananampalataya, may problema, tayo ay nagkakaroon din ng problema. Tinutulungan natin yung kapatid. Bakit? Bahagi na, kasama natin yun sa ating paglilingkod sa Diyos Kasama sa eklesiya yun Di ho ba? Kaya nagmamalasakitan, nagtutulungan. At kung ang isang parte pinararangalan, ang ibang parte natutuwa rin. Hindi ba totoo yun, mga kapatid? Kapag ang parte ng ang isang katawan, yung taong yan ng wika ay matulungin yan Di ba? Yan ay isang mabait na tao. Ginamit niyang kamay niya para ako'y abutin. Ako'y mahuhulog na sa bangin Di ba? Kaya pagka nailigtas ng kanang kamay, yung tao, tinulungan ng kaliwang kamay, pinarangalan yung tao. Hindi lang yung kamay, buong katawan. Di ba? Hindi sasabihin ng tao, salamat sa kamay mo ha. Hindi. Ang sasabihin ng tao, salamat mo sa inyo. Buo ang pinasalamatan. Napaparangalan ang buong bahagi ng katawan. Ganyan din tayo. Kaya nga po, sa eklesiya ng Kristo, kapag kang isang kapatid ay ayaw magbagong buhay, napupulaan. Kaya pati tayo na kasama na hindi naman gumagawa ng kasamaan, nadadamay. Di po ba? Kaya dito ay ating itinutwid yung kapatid natin, pinapayuhan natin ang isa't isa, kahit ministro, pagka nagkamali, sapagkat dito pantay-pantay, hindi naman kami ulo ng iglesia Hindi ba? Ang ulo ng iglesia ang Kristo Kaya dito nagtutulungan, nagpapayuhan. Pero doon sa pinanggalingan natin, hindi mo pwedeng payuhan yung nakatataas Hoy, ako'y ministro, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hoy, ako'y ulupong. Ako'y nasa lupon. Wag mo akong pakikialaman. Ha? Hoy, ako'y pangalawang tagapamahala. Kung anong sasabihin, wag mong pupunahin. Ako'y tagapamahalang pangkalahatan. Naku po, lalo yon. Hindi mo pwedeng punahin yon.
Bakit? Hindi daw nagkakamali yun. Pero hindi kaya nga mahahalata ninyo eh. Religious organization, ang nasusunod doon, yung gusto ng leader, hindi na yung gusto ng Kristo. Bagamat sila yung nagbabasa ng Biblia, pero pag nagpaliwanag na, iba nang paliwanag nila. Mas pinahigit pa yung messenger kaysa nagsugo eh. Ang pinagdidiinan, yung messenger nila eh. Ang Kristo na siyang nagtumubo sa atin at siyang messenger of all the messengers, nakalimutan eh. Ang pinagdidiinan, yung sikat, yung kanilang kinikilalang sugo. Mali, maling-mali. Siya ba ang tumubos? Sabi nga ni Pablo, ikaw ba ang tumubos? Pedro, ako ba ang namatay sa inyo, para sa inyo? Si Apolos ba? Katumbas, si Felix Manalo bang namatay para sa inyo? Katumbas, si kapatid ni Eranio Manalo ba namatay para sa inyo? O kung sino man ang leader ngayon, yan ba namatay para sa inyo? Ang Kristong namatay para sa atin. Kaya siyang dapat natin po na maging halimbawa, siyang dapat nating ihayag, at siyang dapat nating maging bantog sa lahat. Siyang ating itaas, ang Kristo, sapagkat siyang tumubos. Ang itinataas nila, yung kanilang messenger na kinikilala eh. Nakalimutan ng Kristo na siyang tunay na tumubos. At siyang dahilan kaya tayo na mayroong pag-asa na makakasama sa rapture eh. Yun ang mali dun eh. Ba't natin nasasabing mali? Talagang maling-mali eh. Kayo'y humahatol. Hindi. Hindi paghatol yun. Ang pagtutuwid sa mali ay hindi paghatol. Ano yun? Pagmamalasakit. At yun ang kahayagan na tayo po, mga kapatid, ay nagtutulungan. Hindi natin ibig sabihin, pinakikita na mas magaling tayo sa isa't isa. Hindi po ganon, mga kapatid, ang ating layunin. Tanong, kailan ba ang pagsapi o pag-anib sa isang relihiyong organisado ay naging palasak yan, lumaganap yan? Na magkaroon ng mga relihiyon, di ba? Hoy, sumama kayo rito sa amin. Pag hindi kayo member sa Jehovah, hindi kayo ligtas. Pag hindi kayo naging member dito sa aming relihiyon o sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo ligtas. Ay, Diyos kung maawain. Paano itinuro ng Diyos ang kaligtasan? Basahin nga natin to. Ito, next slide. Ayan. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo o sa Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Kristo lang. Sumagot si Yahushua, akong daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Saan nandiyan ang membership? Pambihira naman. Ano yun? Brainwashing yun. Ano yun? Para sila po ay dumami. Di ba? Pagdami, dadami mag-abuloy. Pagdami ng abuloy, sasaganang ang kakwartahan nila, pangungwarta nila. Sa pagdami ng pangungwarta, magpapagawa ng mga kapilya. Hindi naman iniutos ng Panginoon Diyos yun, sapagkat kayo na ang templong wika, ang mga sumasampalataya o kabilang sa eklesia, kayo na ang templo. Sa inyo na tumata ng Diyos. Hindi ako tumatahan, sabi ng Diyos, sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Ipinagpipilitan nila. Sabi nga doon sa gawa, katulad kayo, matigas ang ulo nyo, katulad kayo ng mga ninuno ninyo. Kayo ng templo. Kaya wala kayong mababasa. Mula sa Mateo hanggang aklat ng Apokalipsis, magtayo ng kapilya. Wala. Anong babasahin nila? Hagay. Hindi naman sila inuutusan doon, kundi ang mga Israelita para i-rebuild ang second temple. Sa bahay-bahay nagtitipon ang mga apostol. Inabot nila ang templo. Yes. Sa sinagoga, yes. Pero sa bahay-bahay, doon sila malimit na magtipon-tipon. Yan, nag-i-eklesya sila, nagtitipon-tipon, nag-a-assembly sila ron, nagko-kongregasyon sila ron, para sila ay mag-aral ng salita ng Diyos para sa kanilang kaluluwa. Sa ganung paraan, tumitibay sila sa kanilang pagtitipon. Lumalakas sila at ang mahina, pinalalakas at ang malakas ay nagiging kasangkapan ng Diyos para ang buong eklesiya, mga mananampalataya, ay manatiling matatag. Ang sabi diyan naligtas kayo nang kayo'y maging miyembro. Wala, hindi ganon.
ang nakasulat ay sumampalataya. Tingnan ninyo yung dalawang magnanakaw. Kaliwat kanan. Sabi ng isang, hoy, kung ikay tagapagligtas, iligtas mo sarili mo. Sagot naman ng isa, huwag mo siyang tuyain. Sapagkat tayo'y marapat lang na nakapako, sapagkat tayo'y kriminal. Pero siya hindi siya nagkasala, hindi siya katulad natin, hindi siya dapat nakapako sa krus. Pinangakuan siya ng Kristo. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon, kakasamahin kita. Isipin niyo, pananampalataya. Nagsisi yung tao, kinilala niya, sumampalataya siya na ang Kristo ay hindi dapat nakapako sa krus at ang Kristo, anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, ligtas. Pero sa kaninong pangalan tayo maliligtas? Sa Kristo lang. Wala nang iba. Yahushua. Yung ibig ko sabihin sa Yahushua ang pangalan. Sapagkat ang Kristo, Iglesia ni Kristo, ang salitang Kristo, inuulit natin, pangalan ng titulo yan. Nang ibig sabihin, pinahiran, anointed, one. Hindi pangalan sa kaligtasan. Bakit? Ang pangalan sa kaligtasan, kundi si Yahushua lang. Sapagkat walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Yahushua lang. Bakit nga? Sapagkat siya ang tanging daan Di ba? Siya ang daan pabalik sa Diyos. Bakit nagkaroon ng daan? Kasi ang tao'y nagkasala. Ano ang naging kalagayan ng taong nagkasala? Nahiwalay sa Diyos. At hindi lang yon. Sa Colossus 1:21, naging kaaway pa ng Diyos. So, kumot nalayo at nahiwalay sa Diyos, naging kaaway ng Diyos ang taong nagkasala, kailangan nating magkaroon ng daan pabalik sa Kanya. Sino ang daan? Ang Panginoong Yahushua. Kaya religare, muling panunumbalik sa Diyos. Siyang daan, wala na iba. Anong kailangan? Hindi membership, kundi pananampalataya sa Kristo. Sana ditong ating pinag-aaralang ito ay ating ma-digest, di po ba, mga kapatid? Ngayon, ano pa katunayan? Na tanging sa pangalan ni Yahushua lang tayo maliligtas. Hindi sa pangalan ng Kristo, hindi sa pangalan ni Jehovah. Eto, next slide. Ganito nakasulat. Ito po, mga kapatid. Sa Sephora Bridge, and he shall bring forth a son, and he shall call his name Yahushua, for he shall save his people from their sins. Ayan po, sa Tagalog, siya ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Yahushua. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pangalang may kaligtasan, tangi ay pangalang Yahushua. Sapagkat ang pangalang Yahushua, ang siyang pangalang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas po natin. Kaya kapag tayo sinasabi natin, tayo po ay sumasampalatayang ligtas tayo, tanong, ikaw ba'y sumasampalataya ang pangalan ng Diyos, ng anak ng Diyos ay Yahushua? Opo. Tama ka, brother. Bakit? Sapagkat yan ang pangalang ibinigyan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sino po nagdaragdag ng tao doon sa loob ng Ecclesia? Hindi ba ang Panginoon Diyos? Ano katunayan? Next slide. Ito po ang ating mababasa. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay. Ginawa siya pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Si Kristo ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Siyang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Kaya pag binasa pa natin ang Gawa 2:47, ang sabi doon ay praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church or to the ecclesia those who are saved. Kaya ang maliligtas, ang nagdaragdagan Diyos. Hindi yung ministro, nagdoktrina ka, nagpabautismo, tapos bibigyan ka ng karangalan. Marami siya napabautismo, certificate of recognition. Di ikaw pala dahilan. Wala yan. Nung magtagal, inalis na rin yan ng namamahala nun. Sumobra na sila ng kanya-kanyang tuntunin, kanya-kanyang sistema para mainganyong, magbunga, mag-member kayo, magtumawag kayo ng mga, maghanap pa kayo ng mga maging member, ipamahagi nyo ang pasugo para sila yung pasugo, yan po'y controlled information. Wala diyang mababasang kontra sa kanila.
kontra sa kanilang pinananaligan. Controlled substance yan eh. Ano mang controlled substance, bawal. Di ba? Controlled na katulad ng mga droga. Alam nyo, diyan ay kinontrol tayo masyado. Kapag doon pinagdiin, member, 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 member. Pag hindi ka member dito, hindi ka maliligtas. Oh, kaya mga kapatid, sa Biblia, ang church membership po ay tumutukoy sa kanilang relihiyon. Member ka rito. Alam nyo, sa bagong tipan po, pagka ating pinag-aralang mabuti po yan, maliwanag ang itinuturo ng Biblia. Mabuti basahin natin ito. Ang pagtitipon, mahalaga din yun eh. Nasa Biblia kasi yun eh. Pero hindi para maging member. Ito, pakinggan natin. Aklat ng Hebreo 10:24. Basahin po natin ito, mapid. Ayan, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Yan ang para sa mananampalataya. Yung kabilang na sa Ecclesia, Community of Believers of our Lord Yahushua, ang dapat ay mahikayat pagmamahalan, hindi hatred. Di ba, hindi hatred? Maging dyan ngayon sa ating pinanggalingan hatred Kaya they follow out of fear, not out of faith. Dito sa atin, we worship because that is our faith. Sumasamba tayo dahil sa ng ating pananampalataya. O hindi ba? Tayo ay nag-iibigan sapagkat yan ang ating pananampalataya. Doon, pag hindi ka nag-ensayo, salaysay ka. Uy, mag-ensayo ako. Bakit? Magsasalaysay ko. Out of fear Hindi ako patutuparin Ako, dapat makadala ako sa kokos. Pag hindi kami dumala ako sa kokos, hindi ako makatupad sa tribuna. Out of fear dapat out of faith. Kung may faith, may pag-ibig. Kung may pag-ibig, maluwag sa kalooban ng pagsunod. Huwag nating pababayaan ng mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Kaya yung ating pagsasama-sama, bahay-bahay. Kung tayo may pagkakataon magsama-sama sa isang pagkakataon, walang masama ron para sumamba sa Diyos. Walang masama ron. Yun nga ang dapat natin gawin Pero ang pagtitipon-tipon na kanilang binigyan ng emphasis, if you don't go to the chapel, you cannot worship God. My goodness, mali. Ang sabi ng Kristo, sa babaeng Samaritana, pagkat ang sabi ng taga-Samaria na babae, kami mga mga Samaritano sumasamba sa bundok ng Gerizim, pero kayo mga Hudyo ay sa bundok ng Jerusalem. Sabi ng Kristo, darating ang panahon, babae, hindi na kayo sasamba sa lugar na pinagsasamba ninyo, sapagkat ang sabi, dumating na oras na sasambay ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang mahalaga hindi na yung location, kundi yung pagsamba na. Kaso dito, pinagdidiinan, kapilya. Ano ka? Una, bawal lang ayaw ng Diyos na yung kapilya na yan, gawin mo. Hindi ako tumatahan dyan. Masama bang gumawa ng kapilya? Hindi, pero huwag niyong bigyan ng emphasis na pag hindi ka dumalo, mayroong mga dumadalo dun, hindi naman nakakasamba. Paglabas ng kapilya, nag-aaway pa rin Hanggang ngayon, mayroon dyan, mga nagsasamahan lang, pero plastic Bakit? Hindi nagbabatian. Pagandahan ng kotse, pagandahan ng suot, pagandahan ng kuko, pagandahan ng buhok. Di ba? Naging kompetisyon Di ba? Pakitang tao, sabi nga, hypocritical way of worship Pero sa atin dito, nakaayos tayo ng pananamit, sa bahay-bahay natin, nagtitipon tayo. Ano layunin? Sabi, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit ng huling araw. Malapit na Ganyan tayo. Kaya tayo, kahit hindi tayo nagkita ng personal pa, maging sa telepono, di ho ba, nagbabatian tayo, feel natin ang pag-ibig, ang freedom, sapagkat may freedom tayo, may pag-ibig tayo sa isa't isa, kabilang tayo sa spiritual body of Christ. Spiritual body. Pag sinabing spiritual body, pambuong daigdigan na samahan ng Kristo. Saan man sila nandoon? Kung ang pananampalataya nila sa Kristo ay tama, kasama sila sa Ecclesia ng Kristo. Hindi ba, mga kapatid? Ano pa ang sabi ng Biblia? Eto, iniutos pang maging opisyal kang miyembro. Basahin nga natin itong Gawa 2:42.
47, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, di nag-aaral sila sa pagtitipon nila, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Maaaring kabilang na dyan yung pagkain nilang sama-sama, kapagkat ang iglesia ay naharap sa matinding pag-uusig, nang wala na ang Kristo, di ho ba? At patay na mga apostol, ayun nga, pinatay na yung mga apostol hanggang sa pagtalikod. Kaya kasama nga rin dyan yung dulang para sa Panginoon, di ba? Yung Lord's Supper. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa magitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Napaka-peaceful ng samahan noon. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Kapag sila nasa matinding pag-uusig, binenta nila ang kanilang mga ari-arian at kanilang pinayagang pangasiwaan ng mga apostol, binahaginan ng bawat pamilya ayos sa kanilang bilang. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanyang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos at nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So nadadagdagan ang bilang nila. Hindi membership yan. Idinadagdag yung mga true believers. Yung called out ones. Hindi membership. Ang tinutukod dyan, mga kapatid. Ba't ka nagagalit, ministro? Hindi, binibigyan lang natin ng diin, mga kapatid. Hindi yung member ka, meron kang listahan, nakarehistro ka, may talaan ka, may tarheta ka. Walang ganon. Magbasa kayo sa Biblia. Ang mga apostol ba, mayroong ganon? Nako, pinauso lang nila yan. Ano layunin nila? Para kontrolin ang mga kasama nila. Pag wala ka sa talaan, di kaligtasan mo, mababasa yun. Di ba, mga kapatid? Kaya mga kapatid, hindi tayo maliligtas dahil sa pagsapi sa isang iglesia o sa isang church. Sa halip, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay sa pananatili, sa pagsampalataya sa ating Panginoong Yahushua, pagmamahalan, pagtulong sa isa't isa, pagdadamayan, yan ang tatak ng tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Di ba? Kaya kailangan po ang ating relasyon sa ating Panginoong Yahushua na siyang relasyon din natin sa Diyos ang ating pag-igihin. Ano ang ebidensya na ang sumusuporta sa pananaw ng mga organisadong relihiyon ay hindi magdudulot ng kaligtasan sa unang pagkabuhay na maguli. Yan ay sa araw ng rapture. Ito, pakinggan natin ang Marcos. Ito nakasulat. Ayan, nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Yahushua sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. May sinabi ba ang Kristo diyan? Mag-iglesia kayo, mag-member kayo. Wala Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Yahushua sa Galilea. Ipinangaral niya doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating ng takdang panahon, malapit ng paghahari ng Diyos. Ang itinuro ng Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang sabi, pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala na kayo sa magandang balita. Ito, Lucas. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Yan ang itinuro niya. Di ba? Hindi niya sinabing, magpag-iglesia kayo ha. Mag-member kayo. No, hindi ganon. Itinuro niya ang tungkol sa pagmalapit ng paghahari ng Panginoon Diyos. Pag sinabing paghahari ng Panginoon Diyos, yung kanyang rule ang natutupad. Nag-umpisa yan ang Kristo'y dumating. Kapag dumating ang Kristo, nang mangaral na siya, ang ipinangaral niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang paghahari ng Diyos ay nasa in the midst of you.
Ibig lang sabihin, pag ang ating sinunod ay aral ng Diyos na itinuro ng Kristo at ang ating ginawa, itinanggi natin ng ating sarili, pinaghari natin ang kalooban ng Ama, nasa atin ang paghahari ng Diyos. Pero kung ikaw ay lasenggo, ikaw ay mabaero, ang naghahari sa'yo ay hindi kingdom ng Diyos, kingdom ng demonyo. Paghahari ng demonyo, paghahari ni Satanas ang nasa iyo. Pero kung ang ating sinusunod ay pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagpapatawad, pagtutulungan, nagbabagong buhay, sa ating puso naghahari ang pag-ibig sa Ama, pag-ibig sa kapwa, naghahari sa atin ang paghahari ng Diyos. Pero mayroon pang future na darating na paghaharian Diyos, mga kapatid. Oh, ano yung future na yan? Una, sabi ng Kristo, Ama, nasa langit ka, sambay nawang pangalan mo, dumating nawang kaharian mo. Aling kaharian niya? Maitupad ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Yang paghaharing yan, yung pagdating ng Kristo rito sa lupa, sa millennial kingdom, maghahari ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Siyang maghari sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang future na paghahari. Pero ngayon, maghahari na sa atin pagka ating sinunod ang aral ng Kristo, dahil ang aral ng Diyos, pagka ating pinaghari sa ating sarili, kalooban ng Ama, hindi kalooban natin sa ating sarili. Di ba, mga kapatid? Pero ito, puntahan natin. Aling mga simbahan ngayon ang nagbibigay din, magmiyembro kayo. Kailangan membership. Sabi ng Kristo, hindi. Kailangan sumampalataya kayo. Sapagkat ang kaligtasan, hindi matatamo sa pagiging member. Ayoko mayroon mang binamagit na member, pagtutulad lang ang itinuro ni Pablo para ipakita, bagamat mayroon pong pagkakaiba-iba sa kultura ng mga kaanib o kasama sa ekleseya, pero may unity katulad ng katawan ng tao. Ginamit niya ang parte o salitang member. Hindi ibig sabihin, you must become a member. It is a must to become a member to receive salvation. No, kailangan sumampalataya. Sapagkat kung sasabihin mo, member ka, tapos ako ay matapat na tagapaglingkod, ako'y matulungin, etc., etc., para ka nang naging boastful noon, di ba? Arrogante ka. Dapat ako'y ligtas sapagkat member ako nito. Hindi ganun Sumampalataya. Kaya tinan niyo yung magnanakaw. Pinangakuan sapagkat sumampalataya. Nakita ninyo? Ang pinagdidiinan nila, membership Pagka ganyan ang samahan, isa lang kahulugan yan. Sa pagdami ng miyembro, sa pagdami ng abuloy, pagdami ng kwarta. Pagdami ng kwarta, mabibili ano gusto man niya. Gusto niyang bilhin. Ito mga simbahan na mahilig dyan. Pakinggan natin. Next slide. Ito po. Ayan. Vatican II documents Lumen Gentium Catholic tradition. A strong emphasis on the church as the visible, sacramental expression of the kingdom on earth. Kaya yan daw ang mga Katoliko yan binibigyan din nila ang iglesia, ang simbahan ay isang nakikita na yan ay kahayagan ng wika, sacramental expression of the kingdom on earth. The kingdom is present in the church, but also bigger than it. The church is seen as the seed or initial budding of the kingdom. Kaya sa Katoliko, maging sa Iglesia ni Cristo, pinagdidiinan ng membership sapagkat yan ang wika, ang kahayagan na yung kingdom na yan ay narito na sa lupa at yung tinutukoy nila na kingdom na yan ang nasa Iglesia nila o simbahan, yan po ang Katoliko. Sino pang Iglesia ang gumaya niyan? Iglesia ni Cristo. Nakita ninyo, mga kapatid? Iglesia ni Cristo, gumaya niyan. Kaya sabi puna sila ng puna na ang Iglesia ni Katolika ang siyang tumalikod sa Panginoon Diyos. Di ba? Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay bula ang propeta. Ba't nyo ginaya? Anong ginayang sinasabi ninyo? Ang sabi ninyo ang sabi ninyo ay kailangan ng wika ay magkaroon tayo ng leader, tagapamahalang pangkalahatan. Teka muna, sino ang ating gagawing tagapamahalang pangkalahatan? Si Pedro, sabi ko rin nila, no, mayroong nang nauna. Naunahan na tayo ng Katoliko Ang unang papa daw nila si Pedro No. Ganun. Ito, hanap tayo sa tala. Sinabi ni Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Samantalang pag binasa nyo sa ibang mga salin, listen to my opinion. This is my opinion. This is my suggestion. Nagbigay lang ng opinion,
At sinabing, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Nagkonklusyon sila, si Santiago daw, ang unang tagapamalang pangkalahatan ng unang iglesia. Ay nako, kung mayroon man, dapat ay si Pedro eh. Kapagkat si Pedro po ang isa sa mga unang tinawag at siya ang kausap ng Kristo. Nung sa ibabaw nung sinasabi ko sa iyo na kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko yung aking eklesia. Ibig sabihin, itatayo niya yung mga mananampalataya, hindi gusali, hindi religious organization. Pero naunahan na nga sila kaya gaya-gaya. Di ba? Parang bata, gaya-gaya, puto maya. Kaya maging ang iglesia ni Kristo, gaya gumaya dyan. So, gumaya sila. Di ba? O mayroon silang mga kardinal. Mayroon naman silang mga sanggunian. O, mayroon silang mga arsobispo. Mayroon naman silang mga pare. Mga destinado, ministro. Mayroon silang mga may tungkulin sa simbahan. Meron din silang mga may tungkulin sa kanilang reliyon sa iglesia pinanggalingan natin. Gaya-gaya, di ba? Kaya dinidiin ng mga Katoliko, narito na ang wika sa amin, ang kingdom of God. Kaya sumama kayo rito, pinagdidiinan din ng iglesia ni Kristo. Gaya-gaya. Alam niyo mga kapatid, yung kingdom po na tinutukoy ng Biblia ay maliwanag na yan po ay spiritual na at ang sabi, nasa loob na natin. Gaya ng ating sabi na nga kanina mga kapatid, pagka sinusunod natin ang aral ng Kristo, na yun ay aral ng Panginoon Diyos, naghahari sa atin. Pero mayroon pang future na darating na paghahari, millennial kingdom, at mayroon pang permanenteng future talaga na maghahari. Pag sumuko na lahat ng mga bagay sa Kristo, lahat ng hari, magiging King of Kings, Lord of Lords siya, after 1,000 years, pagkatapos pa ng ibang pangyayari, susuko naman ang Kristo sa Ama at permanenteng tatahan na tayo doon sa talagang kingdom of God na mayroong dalisay na ginto na lansangan. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos sa kaalamang ibinibigay niya sa atin. Nasa Biblia ito, hindi lang itinuturo sa atin. Ang binibigyan diin, kingdom of God. Kaharian, magturo ng ebanghelyo para ituro ang paghahari ng Diyos. Hindi yung pagkasama ka sa religious organization, ang naghahari doon ay verbal lang nila. Ang Diyos, ang Kristo. No, silang naghahari. Tingnan ninyong pinanggalingan natin. Ang utos niya, ayun ang nasusunod. Nakita ninyo? Hindi, nasa Biblia kapatid ganito eh. Hindi, ang sabi ng aming pamamahala ganito. Nakita ninyo? Masigit pa ang kanilang pamamahala kaysa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pag sinabi ng aming pamamahalang ganito, susundin namin sapagkat siya bigay ng Diyos. No. Hindi siya bigay ng Diyos kung ang kanyang sinasabi sa inyo ay labag sa kalooban ng Diyos. Anong halimbawa? O igalang ang ama't ina. Di ba? Itinuturo nila o hindi? Opo. Sinusunod niya? Hindi. Hindi. Ano yun? Susundin ba ninyo yun? Yan ba ang tinig ng Diyos? Yan ba ang tinig ng Kristo? Maya-maya, patay na. Hindi pa hinanap. Hindi pa, bali ba, kadugo eh. Nanay, pinagalingan. Tipin niyo, mga kapatid, dapat ay mahalin. Pero diyan ay wala. Ang nandyan ay hatred towards us na mga tiniwalag. Maging sa mga taong, sabi nga, yung mga yan, susunugin lang yan. Ang pagtingin nila sa mga taong iba na hindi kasama sa kanila. Membro kami, ligtas kami. Hindi po ganun. Pananampalataya, sapagkat ang kaligtasan ay matatamo natin. Sapagkat yan ay biyaya. Yan po ay grace mula sa Ama. Para wag tayong maging boastful na sasabihin, ligtas ako sapagkat member. No. Pananampalataya, pagbabagong buhay, pag-ibig sa Ama, pag-ibig sa kapwa. Pagkaganyan po, payapa ang ating paglilingkod, payapa ang ating buhay. Tumayo kayo at tayo po, mga kapatid, ay magsasagawa ng pananalangin. Yahuwa, salamat po sa patuloy na kaawaan mo sa amin. Ipinaliliwanag mo po ang tamang gusto mo na mga aral para kami po ay malagay sa wastong kalagayang nauugnay sa iyo sa pamamagitan po ng pagsunod namin sa mga aral na dalisay na nakasulat sa Biblia. Hindi yung aral na
binabasa ang salita mo sa Biblia tapos pinaliliwanagan nila ng ayon lang sa gusto nila. Na yun naman ang pinaniwalaan namin noon. Pero ngayon, ibinukod mo na kami. Tinawag mo na kami at isinamo mo na kami doon sa Ecclesia. Sa mga sumusunod sa tinig ng iyong bugtong na anak. Kaya dito sa Ecclesia ni Yahushua, nasusunod ang kahulugan ng aming samahan. Iglesia ni Yahushua, ang Panginoong Yahushua ang aming susundin. Ang tinig niyang aming pakikinggan. Dagdagan niyo kami ng pag-ibig sa isa't isa, ng pagmamalasakitan, pagmamahalan, maging sa aming kapwa, maging sa mga umuusig sa amin. Siguro sa mga taong nagbabanta pa sa amin, Ama, sana magbago ang isip nila at sana makita nila ang gusto mo. Huwag yung gusto ng iba o lalo ng mga leader ng reliyon para maituwid ang aming paglilingkod, maluwalhati ka namin, mabigyan ka namin ng kapurihan at kaluburan. Pakipatawad ang aming pagkukulang at aming ipinapanalangin na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan sa mundo. Ang mga lugar na may giyera, Panginoon, maawa po kayo sa mga namamatay na bata, matatanda. Kaawaan niyo po sana magkaroon pa ng pagkakataong tanggapin ang mali, iwan ang mali at tanggapin ang katotohanan. Iwaksi ang kadiliman, iwaksi ang lahat ng aral na hindi ayon sa gusto mo para kami po ay maging karapat-dapat sa pangako mo na paghahari, pagdating ng iyong bugtong na anak, makakasalubong kami sa alapap at maging sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Loobin mo po na sana'y makasama din kami. Umaasa kami, tinanggap mong aming pagsamba sa ngalan ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, gaya ng dati, Growing Up Yahushua, available on Facebook and YouTube. At patuloy at huwag tayong magsawa po. Ipanalangin natin ang lahat ng mga leader ng bansa, leader ng mga reliyon, taong nasa kapangyarihan, alang-alang po sa ikapapayapa pa at alang-alang sa mapayapang paghahayag pa ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo mga kapatid hanggang diyan at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol